Puntahan ko naman si Jerome. Ang sabi dito, Attorney Jan, may gumaya po ng pirma ko at ginamit sa isang official transaction. Pwede ba ako mag-demand sa kanya ng bayad kapalit ng hindi ko pagsasampa ng kaso sa kanya? Legal po ba yun? Ayan, Jerome, eto na yung sagot ni Attorney Jan Simon Padro. Go ahead po. Thank you. Bali po, ang pag-peke po ng pirma ay may kaukulang yung penalty po under sa revised penal code. Ito po ay pwedeng falsification po of depende po kung private or public document. Ngayon po, usually ang criminal case, pag criminal case po, hindi lang po yan yung private complainant ang nagrereklamo. Parang pag na-elevate na po yan sa piskalya ay nagiging public crime na siya. Kaya po usually pag nakikita natin yung sa mga criminal case po nakalagay po ay people of the Philippines. So hindi lang po si private complainant ang nagrereklamo kung hindi ang estado dahil may interest na rin ang estado para pigilan ang mga gantong gawain kaya nila pinipinalize under the civil code. Ngayon po, hindi po pwedeng gawin ni Mr. Jerome na gawing kapalit ng hindi pagsampa ng kaso pag pag humingi siya ng bayad kapalit ng hindi pagsampa ng kaso dahil kung ito po yung umangat na ay hindi lang siya po ang may interest sa pagpapa-correct ng mali pong ginawa ng kung sino po ang gumawa nito kay Mr. Jerome. Okay. Ms. Jackie, with your permission, matanong ko din kay attorney. Halimbawa, yung pangalan mo, digitally, entrusted this to isang tao kasi hindi ka naman masyadong marunong. But I'm not giving you the authority na gamitin mo yan without my permission. And sa kabila ng ganong klaseng reminder at ganong ginamit pa niya yon. So attorney, pwedeng magsampa ng kaso. Kasi lumilitaw dito, Miss Jackie, dito sa tanong ni Jerome na gumaya ng pirma ko, ginamit sa isang official transaction. Okay, nabayaran siya. So ibig sabihin, nabayaran siya. Hihingi siya ng pera din doon bilang bayad dahil hindi na siya magsasampa ng kaso. Doon din sa isang binigay ko ng ehemplo sa inyo, Attorney Jerome, pwede rin po bang gawin niya yon? Kasi hindi mo naman siya binigyan ng authority. Pwede ka rin ba? Kung pinagkakitaan niya yon, pwede rin po ba? O kaya kung hindi man niya pinagkakitaan, hindi kita ididemanda bilang danyos, bayaran mo ako. Wala bang makukumit din ng crime doon sa tao na nagdemand ng ganong bayad? Pwede po nilang sigurong Usapan na lang. mapag-usapan po. Opo. Pero ayun nga po, once umangat iyan na sa piskalya ay hindi na po ito pwedeng pag-usapan ng dalawang party lang dahil meron na pong Ayun. interest ang estado. Estado. Pero kung hindi pa siya umaabot doon sa sinasabi nating sa technically pwede po silang mag-usap na lang. Ayan.